Oppo E5 is 100% ang battery, pero kapag i-open mo ganyan, lumalabas din po ang Oppo logo kapag i-power on natin at bigla po siyang mag-shutdown. Kagaya niyan, bigla lang po siyang namamatay at bumabalik sa charging na merong 100%. Ganito rin ba ang model ng cellphone na ginagamit mo at biglang namamatay, biglang nalulubat? Sundan mo ang video tutorial ko kung paano ito gawin. Una, baklasin po natin yung pinaka-back case or yung likod. So gamit tayo ng hot air, at kung wala kayong hot air, pwede nyo ito tastasin dahil mabilis na lang po ito matanggal. So kagaya niyan, ayan, tanggal ka agad. So first time pa po itong mabuksan. Kaya tanggalin natin yung mga screw at itong lock mo ito mga idol, meron iyang bakal dyan, tanggalin mo lang at yan, daming screw nito. Kailangan kasi tanggalin yan para magawa natin. So dito mga idol, ang gagawin po natin ay yung namamatay or yung bootloop problem. So dito nakita natin na hindi naman po lubo ang battery at maisip natin na sira na ang battery. At ngayon mga idol, turuan ko kayo kung paano ito gawin. Dito sa video na to, hindi po tayo magpapalit ng bagong battery. Ito ang gagawin natin. Ayan, buksan muna natin at makita natin ang problema. At nakita natin, pansinin nyo, yung battery niya ay napaka-goods pa. Wala kang makitang palatandaan na sira na ito dahil naka-flat pa siya or hindi lubo. Kaya dito, baklasin natin itong connection ng battery. Gamit natin ng tweezer at iangat natin ito para magawa natin ng paraan. Dito, unang troubleshoot natin ay yung pinaka battery fuse at medyo kumulubot ang battery. Normal lang po yan, kapag tinanggal mo meron talagang kulubot at mabalik naman po yan sa normal. Ayan, hilutin mo lang siya at yan, tastasin natin itong yellow tape na itong mga idol at iangat natin itong pinaka BMS ng battery. Dito natin makikita ang pinaka battery fuse. Madalas ito po yung tinatamaan kapag laging nababagsak, kaya yan, makita po natin dito kung saan nakalagay ang pinaka battery fuse kapag natastas mo na yung yellow tape na yan. At dito mga idol, kita agad natin. So hanapan nyo itong kwadrado na to. Ayan, yung pinaka battery fuse. So makikita po natin yan mga idol kapag binuksan nyo po yan. At yan, gamit tayo ng LED or tingga. So kung meron kang mas malaki konti, mas okay, madali po siyang mahinang. At ayan, gamit tayo ng soldering lead at hinangin po natin ang mga gilid-gilid. Kailangan natin siyang tanggalin at i-bypass po natin. At ayan, natanggal na po natin mga idol. So yung kabilaan yan ay pagdikitin lang po natin gamit ang tingga. So ayan, natanggal na natin. So ito po yung may tama dyan mga idol, yung pinaka battery fuse. Ayan, natanggal na po natin. At next step, pagdikitin lang po natin gamit ang tingga. So bypass po ang tawag natin. Wag na natin palitan kasi pag pinalitan natin yan, pwedeng bumalik ang sira kapag laging nababagsak. Ito kasi ang common issue niya, kapag nababagsak, nasisira po yan. Nadudurog ang fuse connection. So kapag hindi mo na yan siya palitan, hindi na po yan masisira. Kaya kahit ma-overcharge po siya ay wala pong maging problema dahil subok na po ang ganitong gawaan. Hindi po yan basta-basta lumulubo kapag original. Ang mga replacement battery, wala rin namang fuse yan. Kaya madalas yan kapag laging na-overcharge ay lumulubo dahil replacement na. Ang original mga idol, counterpart, hindi po siya basta-basta ang lumulubo. Kaya yan, so subukan na po natin after natin na bypass. So nag-apply tayo ng T7000 sa takip para hindi matatanggal. At ayan, charge po natin at tingnan natin kung nag-normal na ba siya. Kanina namamatay, meron pong 100% kapag i-open natin. At ayan, meron na nga siyang 100% dahil maghapon na daw itong chinarge ni sir, hindi daw niya ito magagamit. Kaya ayan, after po natin na bypass, tingnan po natin kung nagawa ba natin ng paraan. At pansinin nyo mga idol, nagbukas nga po siya sa menu at alam natin na lagi siguro nababagsak dahil pansinin nyo yung LCD, puro itim-itim na. Kaya ingatan niyo na hindi mabagsak para hindi masira ang battery fuse. At kapag ganito mga idol na nabypass na natin, hindi na po yan masisira. At ayan, normal na po lahat. Maraming salamat sa panonood.